Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong good news na ito. Post ni dating DE Secretary Manny Piñol 57 minutes ago. Sabi niya, same dream, different domain. Proud and happy to help Governor Pam Baricuatro turn Cebu into a food sufficient province. I have accepted her request for me to serve as Cebu's Food Security Advisor. Wow! Kaswerte naman ng Cebu. Isang true farmer by heart. Itong si Governor Manny Piñol. Ito sana ang dapat na nagtagal na DE Secretary panahon ni PRRD. Kaya lang hindi sila nagkaintindihan sa Finance Secretary or sa Economic Managers, kaya hindi siya nagtagal. So, ako natutuwa itong balitang ito na Food Security Advisor ng Cebu, si Secretary Manuel. Ito, isinare ni Gov. Manny Piñol ang post ni Pam Baricuatro, the People's Governor, 2 hours ago. Sabi niya, as Governor-elect of Cebu Province, I had an agile and insightful late-night meeting with agriculture expert and former Secretary Manny Piñol last night at Cebu Business Park. We tackled key issues and opportunities in Cebu's agricultural landscape, from food security and support for local farmers to sustainable farming innovations that can uplift rural communities. His wisdom and experience are truly invaluable as we shape a future where agriculture is not just a sector, but a driving force of inclusive growth. Daghang salamat, Secretary Manny, for your time, guidance, and shared passion to serve. This is good news. Yeah, mga litrato nila, no? Ito, experience ko ito sa Bukidnon. Diba, may mga tinutulungan tayong talandig farmers, yung binibigyan natin ng livelihood, housing, at iba pang tulong. Panahon ni PRRD, Agriculture Secretary niya si Manny Piñol. Si Manny Piñol, talagang farmer by heart, experience sa kanya. Nakita niya yung problema ng farmers. Ang problema nila yung paano i-centralize yung marketing, yung support sa mga farmers. So, si Manny Piñol, believe siya sa style ng Marcos Sr., yung kadiwa, yung food terminal, yung tulungan mga farmers para maibenta nila, yung mawala yung middleman. Yung kadiwa kasi, ang purpose ng kadiwa, dapat from farmers direct sa mga consumers. Yung middleman, kasi itong mga middleman ang kumikita. Kaya yun ang purpose, yung original kadiwa. Kaya very successful ang kadiwa panahon ng Marcos Sr. Ngayon, wala. Ang kadiwa ngayon is papogi lang. Okay. So, ang ginawa ni Secretary Piñol sa Bukidnon, yung tinutulungan natin, nung panahon niya, nag-establish na siya ng Food Terminal Incorporated doon na mismo sa bundok, kung saan nagtatanim ang mga talandig farmers ng gulay. Meron ng bagsakan ng gulay doon. Ang plano, ang mga buyers ng gulay galing sa Manila, Cebu, mga iba't ibang syudad, ang plano, aakyat ang mga buyers doon sa bundok. Maganda ng kalsada. Mayroon ng Food Terminal Incorporated, building, facilities, nandun na. So, ang plano sana, yung mga farmers, hindi na sila mag-tracking pababa sa Cagayan de Oro. Gastos para sa kanila yun So, yung plano ni then Secretary Piñol, ang mga buyers aakyat sa bundok, kasi mayroon ng facility doon. Ang mga farmers, nandun na, hindi na sila gagastos ng malaki
ikarga na lang nila sa kabayo or kung saan man yung produkto nila, ibebenta nila sa mga buyers na aakyat sa bundok. Yun, Food Terminal Incorporated Building. Yun ang magandang plano ni Secretary Piñol. Kaya lang hindi na nag-materialize. Bakit? Natanggal naman siya, napilitan siyang nag-resign as DA Secretary dahil hindi sila magkasundo sa economic team ni Pierre Ardinon. Ang pinagawayan nila yung rice tarification law. Against si Manny Piñol dyan na kawawa ang mga farmers kung ma-approve yan. Ngayon, naging totoo. Yung rice tarification law, yung dumami na ang export na bigas. Ano na ngayon? Yes, bumabaha ang imported na bigas. Hindi pala export. Bumabaha ang import na bigas dahil sa rice tarification law. Anong nangyari? Kawawa ang mga rice farmers. So, again, balik tayo dito. Wise move po itong ginawa ni Governor Pam Baricuatro for seeking the help of ex-DA Secretary Manny Piñol. Nakikita ko maganda ang kinabukasan ng Cebu. Nabasa ko lang dito sa comments na mabili ang lechon Cebu. Kasi napakasarap ang lechon Cebu. Kaya lang, ang native baboy daw, ang source ng baboy na lilitsunin, galing pa daw dyan sa Negros kung saan sa lugar. Mahina daw ang production ng native swine production sa Cebu. Nag-respond si Manny Piñol na iyan daw ang isa sa priority program. Paano palakasin ang yung native na baboy production sa Cebu para ang source ng lechon Cebu galing na nandyan na yung lilitsonin nilang baboy na native, napakasarap. If not, the pinakamasarap na lechon baboy na natikman ko, yung lechon Cebu. So, ano pa? Let's pray na hindi na sana mahadlangan ang pag-assume ni Governor Baricuatro kasi may sa COMELEC protest si Governor Gwen Garcia, baka maghukus-pukos. Sana naman wag. People's Governor Pam Baricuatro must sit down as Governor of Cebu by June 30, 2025. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income o sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribong Talandig. Namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance, nagpapatanim ng sayote, saging lakatan at saka Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang among saging lakatan nga namunga bisan walay abono. Og mo ni ang among unang tanom nga saging lakatan. Og tungod kay maayo ang yuta dinhi sa amoa, namunga bisag walay abono. So karon nananumi og lakatan nga ginaabunuhan. So mas nindot ang among ginaabunuhan kay tambok og dali pod siya nga mangunod so atong bisitaon. Og karon mao na ni ang among saging lakatan nga ginaabunuhan. So makita gid nato nga hapit na siya mamunga og mga dagko na pod siya. Og karon nagaabuno na pod mi. Kay para nga mas dali pa gyud mamunga ang among saging lakatan. Ingani nga pag-abuno nga amurang tabunan og yuta para nga dali siya nga mukuan sa punuan. Og kini ang among saging lakatan 240 ni tanan. So daghan-daghan gyud og gawa sa saging nga lakatan nga among tinanom, nananom pa gyud mi og kape kay mas mahal ang kape kaysa lakatan. Karon mo na ni ang kape nga among tanom pod. 350 ang among itanom nga kape. So among lakatan 240. Karon naga-spray na pod mi og puradan pang patay sa insekto.
So salamat kaayo sa Ginoo og sa nagsuporta sa pagpananom namo og lakatan og sa pagsuporta sa kape nga among pagpananom og labi na sa abono nga aron dali mangunod ang among tinanom. So salamat kaayo sa nagsuporta ug ang Ginoo may magapanalangin kaninyo. God bless.